Mahal po rin ating dakilang Diyos. Tayo'y manalangin, mga minamahal, sa ating pinamamahal na Panginoon. Dakila at pagpala naming Diyos, sa manaming banal, sa matamis, at makapangirang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mahal na Panginoon. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat ng lubusan, mahal na Panginoon, na iyo pong pinagpala at tinanggap, nakaabot sa trono ng biyaya mo sa kalangitan ang naunang bahagi ng aming pagsamba, aming pinakamamahal na Panginoon, lalo't higit sa iyong napakatamis na presensya na ipinadama mo sa bawat sa amin, nagsisilbing kagalakan, kalakasan po namin, mahal na Panginoon. Bago kami dumulog sa aming panalangin, O Diyos, minsanan pa, bawat isa po sa amin ay humihingi po ng habag, kapatawaran. Saan mo man, O Diyos, nasumpungan, nakagawa, nakaisip, nakabanggit, ang hindi ka nalugod sa amin, mahal na Panginoon. Nagsumamo kami ng kapatawaran, lalo na po, O Diyos, sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo, mahal na patawarin po kami. Mahal na dinadalangin po namin, O God, sa punat panalangin ng aming minamahal at ginagalang, mahal na Pastor Will Distradal, Medal Time Prophet, O God. Pagpalain mo aming pag-aaral, masalita, buksan mo aming karunungan, unawa, mapag-unawa po naming lubusan aming pag-aralan. Malapay nun sa ganang akin, malapay nun wala pa akong magagawa. Ako pa'y maruming basaan lamang sa harapan iyong kinabagan pinagpala. Kaya ilagay mo yung salita sa aking dila, malapay buksan mo aking mga labi, malapay pagpalain mo po kaming lahat, O Diyos. Anoint thy word, O God. Ito pong aming samot panalangin sa matamis at makprang pangalan mo, aming pinakmamahal na pa Jesucristo. At sa pagkakatong ito ay sama-sama naming sinasaway, itinatabay, pinapalayas lahat ng uri gawa ni Satanas. Di mo niyo pagadlang, pag-alinlangan, magsilayas kayo sa maraming pangalan na Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus, be bound into hell and be there forever and ever. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Hallelujah, praise God. At bago po tayo magpatuloy, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglalhati, pagsamba, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakmamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. At ako po'y nagbigay ng aking dobling paggalang, pagbati po sa ating minamahal at ginagalang Pastor Will Distradal, Medal Time Prophet of our loving God. At hindi po nating malimutan mga alaala sa lahat ng pinangaral po sa atin ng ating dearly beloved, praise God, Honorable Son Pastor Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear na sa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At mag-isabong sambahayan po ng ating minamahal ginagalang Pastor sa lahat ng beloved children, grandchildren, children-in-law, and great-grandchildren of our beloved Pastor, mga minamahal. Ako rin po ay nagbigay ng aking dobling paggalang, pagbati po at mag-isa lahat po, mga minamahal, ng aking kapamanggagawa sa basa ng ating napakabait na Diyos, sa panguna po ng ating beloved ordained preacher at sa kanyang buong pamilya, at sa lahat ng ating kapamangaral, sa lahat mga minamahal ng tumatayo sa banal na pulpito, sa lahat ng manunugtong ng mahal na mga awit ng ating dakilang Diyos, live webcast viewers, at sa inyo pong lahat, aking minamahal na kapatid sa ating pinamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At maging yung abang lingkod, mga minamahal, praise God, ay minsan humihingi rin po ako ng paumanhin, maging ang inyong bang lingkod sa katandaan na rin po, mga minamahal, dahil hindi naman po tayo pabata, mga minamahal ko, tayo papunta sa pagtanda, mga minamahal ko, maging inyong bang lingkod, malabo na rin po ang aking mata. Amen, praise God. At marami po sa atin, dahil sa katandaan, mga minamahal, ay lumalabo talaga ang ating mga mata. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Bigyan po natin ng pamagat ang ating pag-aralan ngayong hapong ito. Mga minamahal ko, mabilis na lamang po ito sapagkat hindi ako nagkakamali ay alas 5 na po, mga minamahal. Praise God. Bigyan po natin pamagat, expanding God's territory. Expanding God's territory. Sa Tagalog, mga minamahal, pagpapalawak ng teritoryo ng Diyos. Napaka-importante ito, mga minamahal ko, sapagkat kung wala po tayong kaalaman sa bagay na ito, mga minamahal, bagamat nandito na tayo sa teritoryo ng mahal na Panginoon, pwede pa po tayong mawala, mga minamahal, at ibalik tayo ng kaaway ng Diyos sa dati po nating kilalagyan, at hindi na po tayo maging bahagi pa ng teritoryo ng mahal na Panginoon. At mga minamahal, lalong-lalo na ngayong huling kapanahunan, sapagkat ang ating kapanahunan ngayon ay mapanganib na po. Nandito na ang gera, alingaw-ngaw ng digmaan, andito na ang Antikristo, mga minamahal. Praise God.
at hindi malalaon ang mga lindol na hindi pa nararanasan kailanman, mangyayari na po iyan. Kaya po mga minamahal, napakahalaga, mga minamahal, praise God, na alam natin yung susi ng pagtatagumpay upang ang teritoryo ng mahal na Panginoon ay mapalawak, mga minamahal, at hindi po ito mabawasan pa, mga minamahal. Natin magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, sa pagpapalawak ng teritoryo ng ating Diyos, isa lamang ang susi diyan upang lumawak ang teritoryo ng mahal na Panginoon at hindi na po ito mabawasan, mga minamahal. Ang susi diyan, walang iba kundi ang makapangyarihang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag nasa atin palagi ang salita ng mahal na Panginoon, hindi po tayo maaagaw pa ninuman ng kaaway at aalisin pa muli sa napabilang sa teritoryo ng mahal na Panginoon. Bagkos, mga minamahal, gagamitin tayo ng Diyos upang mas lalong lumawak ang teritoryo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Bago tayo magpatuloy, basahin po muna natin dito po sa Hebrew, Kapitulo po 4, ang talata ay 12, at Deuteronomio, Kapitulo po 18, ang talata po ay 18, mga minamahal. Aklat ng mga taga-Hebreo, Kabanatang 4, talatang 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Dito po sa Deuteronomy, Kabanatang 18, talata ay 18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking inutos sa kanya. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinamamahal na Panginoon. Mga minamahal, dito po muna tayo sa Deuteronomio, Kapitulo po 18, ang talata 18. Minamahal, sabi diyan, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. At aking ilalagay ang aking salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng iuutos ko sa kanya. Iuutos sa kanya. Palapakan po natin ang ating pinamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal ko, praise God, magtatagumpay tayo sa gerang ito, spiritual. Dahil, mga minamahal ko, praise God, sa salita ng mahal na Panginoon na napakabisa, matalim, mga minamahal. Napakabisa, matalim, na kumikilala, mga minamahal, kumikilala ng haka ng puso. Ibig sabihin, may discerning ang salita ng mahal na Panginoon. At ilinagay ng mahal na Panginoon kanyang salita sa kanyang propeta. Dati magsabi ng amen. Ibig sabihin, kapag inilagay ng Diyos ang kanyang salita sa kanyang propeta, ang salita ng propeta ng Diyos ay makapangyarihan. Makapangyarihan, kaya tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bawat sa salitain ng propeta ng Diyos, mga minamahal, ito po ang mang-aagaw doon sa kamay ng kaaway nating si Satanas at dadalhin sa teritoryo ng mahal na Panginoon. Kaya po tayo mga pinagpala, mula po sa kamay ni Satanas, nandito na tayo sa teritoryo ng mahal na Panginoon, sapagkat ikaw at ako, minamahal ko, ay nakinig sa propeta ng Diyos na kanyang ibinigay ngayong huling kapanahunan. Lahat magsabi ng amen, na gaya mo, sabi ng mahal na Panginoon kay Moises, aking palilitawin ang isang propeta sa gitna ng kanyang kapatid na gaya, praise God, pakibalik nga po dyan, minamahal. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Sabi ng malapay nun, aking ilalagay ang aking salita sa bibig niya at kanyang salitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Aking ilalagay ang aking salita, mga minamahal, praise God, sa bibig
ng tatawagin ng mahal na Panginoon. Praise God. Pakibalik minamahal. Praise God. 18:18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sino nga ba si Moises, mga minamahal? Sino nga ba si propeta Moises nung panahon niya? Bawat salitain niya, mga minamahal ko. Praise God. Ito ay makapangyarihan. Ito po, mga minamahal, praise God, ay pumapatay. Alang-alang doon sa mga bayan ng Diyos na kanyang iniibig. Kaya mga minamahal, ganun tayo kamahal ng mahal na Panginoon. Sino man, mga minamahal ko, praise God, na kaaway ng Diyos, mga minamahal ko, na gustong alisin tayo doon sa teritoryo ng mahal na Panginoon, andyan palagi yung pag-iingat ng mahal na Panginoon at ginagamit niya ang kanyang propeta upang tayo po, mga minamahal, ay maingatan sa lahat ng panahon. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Dito po, mga minamahal, sa Bilang, Kapitulo po 16, ang talatay 29 hanggang 33, ito po yung halimbawa ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga pinili, sa teritoryo ng Diyos, sa bayan ng Diyos, mga minamahal. Ito yung halimbawa. Basahin po natin, minamahal ha. Ganito tayo kamahal ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ilinalagay niya yung kanyang salita sa bibig ng kanyang propeta upang maingatan, mga minamahal ko, yung bayan ng Diyos, yung minamahal na bayan ng Diyos, kagaya mo at kagaya ko, na umiibig sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinamamahal na Panginoon. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Pakibasa po, minamahal. Bilang 16, 29, 30, talon 32. Hindi po talon, minamahal. Diretso po yan. Hanggang 33 na po. 29 minamahal. hanggang 33. Sorry po. Kung ang mga taong ito ay mamatay sa karaniwang kamatayan ng lahat ng tao, o kung sila'y dalawin ayon sa karaniwang pagdalaw sa lahat ng tao, ay hindi nga ako na sinugo ng Panginoon. Ngunit kung ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay, na lupat ibuka ng lupa ang kanyang bibig, at sila'y lamunin, 10 ng buong naukol sa kanila, at sila'y ibabang mga buhay sa Seol, ay inyong ngang mapagkikilala na minungkahi ng mga taong ito ang Panginoon. At nangyari na pagkatapos na magsalita siya, ang lahat ng salitang ito, na ang lupa na nasa ilalim nila ay bumuka. At ibinuka ng lupa ang kanyang bibig at nilamo sila. At ang kanilang mga sambahayan at ang lahat ng lalaki na naukol ay Kor. At lahat ng kanilang pag-aari, huling talata, na anupat sila sa lahat ng naukol sa kanila, ay nababang buhay sa Seol. At sila'y pinagtikuman ng lupa at sila'y nalipol sa gitna ng kapisanan. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon sa pagkabasa ng salita ng mahal na Panginoon. Ano pong ibig sabihin po nito, mga minamahal? Bakit itong si Propeta Moises ay nagsalita ng isang salita, mga minamahal ko, nang nung mangyari ay nagkatotoo yung kanyang sinalita at napahamak itong si Korah, Datan at Abiram, mga minamahal. 10 lahat ng kanilang mga tinatangkilik. Bakit itong si Moises ay nagsalita ng ganon? Dahil ang tunay na lingkod ng Diyos umiibig sa bayan ng Diyos, mga minamahal. Amen. Dahil ang tunay na lingkod ng Diyos, pinili ng Diyos, tagapagsalita ng Diyos, ay tunay na umiibig doon sa bayan ng Diyos na umiibig sa mahal na Panginoon. Kung halimbawa tayo, mga minamahal, ay may isang taniman, halimbawa kamatis, inalaganan natin yung kamatis hanggang namulaklak, namunga, pinaghirapan nating alagaan, at nung namunga, nagkaroon ng magagandang bunga ng kamatis. At habang pinagmamasdan natin yung mga bunga ng kamatis na galing sa ating tanim, merong isa doon na nabubulok at sisira doon sa magagandang kamatis. Anong gagawin natin, mga minamahal? Anong gagawin natin doon sa nabubulok na kamatis? Maghahangad ka na yung kamatis na yon mawala sa kanila at ito'y hindi na muling makita at makahawa doon sa magagandang kamatis. Lahat yung magsabi ng amen. Ganon si Propeta Moises, mga minamahal, nung panahon na yon. Dahil si Korah, Datan at Abiram, mga minamahal, ay sila po ay nakakasira doon sa kongregasyon. Kung ano-anong salita kanilang binibitawan at nakakasira doon sa kongregasyon. Bakit nasira? Dahil sa kanilang pananalita
nakahawa sila ng 250 men, princess, mga may katungkulan doon sa kapisanan. Ito'y kanilang nahikayat at ibig sabihin, espiritual, ito'y mga nakasira. Ito'y nasira, mga minamahal, dahil sa kanilang paggawa, mga minamahal. Kaya itong si Propeta Moises, naghangad na itong tatlong ito ay ibuka yung lupa at lamunin sila at itikom. Mga minamahal ko. Ang salita na ito ay galing sa mahal na Panginoon. Amen. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan, mga minamahal. Nangyari ba? Sa ating nabasa, nangyari. Ibinuka nga ng Diyos yung lupa, mga minamahal, at nilamon ang tatlong ito, 10 lahat ng kanilang mga tinatangkilik. Ibig sabihin, pati yung kanyang buong sambayan. Bakit? Para hindi na po sila makahawa doon sa mga iniibig ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, praise God, kung hindi sila makahawa, hindi na mababawasan pa yung nandun na napabilang sa teritoryo ng mahal na Panginoon. At kung hindi na mababawasan pa, mga minamahal, at hindi na makakapanira pa, yung mga ito, mga minamahal na nakakasira doon sa kongregasyon, ibig sabihin, magpapatuloy ang pagpapalawak ng teritoryo ng mahal na Panginoon. Sapagkat sa mga minamahal ko, praise God, sa kapanahunan po natin, mga minamahal, kapanahunan natin, marami rin po tayong mga kaaway. Amen? Marami tayong kaaway. Tayo nakukubkub sa makapal na bilang ng mga saksi. Maraming mga demonyo, mga minamahal na kapaligid sa atin, nagsusumikap na ikaw at ako, mga minamahal, ay alisin dito sa teritoryo ng ating mahal na Panginoon. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Yun, yung unang halimbawa, mga minamahal, praise God, na ang makapangyarihang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, praise God, na matalas, mga minamahal na praise God, ito'y, praise God, masigit pa sa tabak na may 2 talim, mga minamahal, praise God, ay ininalagay niya doon sa propeta niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yung lumalabas na salita sa propeta ng Diyos ay makapangyarihan. Palakpakan po natin ang Diyos. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Sa pangalawang halimbawa, mga minamahal, ito naman si Gideon. Lagi nating binabanggit ito, pero ulit-ulitin po natin para maintindihan po natin, mga minamahal, kung ano yung aral doon sa buhay ni Propeta Gideon. Si Propeta Gideon, mga minamahal, isa po siya sa tinawag din ng mahal na Panginoon na hukom. Ibig sabihin, manguna sa bayan ng Diyos. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Kagaya ni Propeta Moises, mga minamahal, ginawa si Propeta Moises na manguna at propeta doon sa bayan ng Diyos. Ganon din po itong si Gideon, mga minamahal. Ginawa ng Diyos na manguna sa bayan ng Diyos at propeta, tagapagsalita ng Diyos sa kaniyang bayan. Sapagkat nung panahon na ito, ang bayan ng Diyos, sila po ay nagiging kaawa-awa. Sila naging kaawa-awa. Sila po, mga minamahal, ay pinapahirapan ng mga Amalekites. Sila po ay pinapahirapan ng mga Midianites, mga anak ng silanganan, pinapahirapan sila. Kaya sila ay nagtatago doon sa bundok ng Galaad. Mga minamahal, kawawa sila nagtatago na lamang. Yung mga anak ng Diyos, naging kaawa-awa, kaya nahabag ang mahal na Panginoon. Kailan tayo naging kaawa-awa? Noong wala yung propeta ng mahal na Panginoon sa ating kapanahunan. Kung ano-ano yung nilalapitan natin, kung saan-saan tayo lumalapit, mga minamahal. Ngunit pinagpala tayo nung nagkaroon ng propeta ng mahal na Panginoon sa ating kapanahunan. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Ganun ang kalagayan ng mga Israelita, bayan ng Diyos nung panahon na yon. Kaawa-awa sila. Ngunit salamat sa Diyos dahil ang Diyos maibigin sa kanyang bayan. Tinawag niya muli, mga minamahal, itong si Propeta Gideon na kanyang tagapagsalita, mga minamahal. Tinawag niya muli. At ano ang nangyari, mga minamahal? Praise God, ano ang nangyari? Mga minamahal ko, praise God, dito po sa Deuteronomy, Kapitulo po 18, ang talata po ay 15, at Hukom, Kapitulo po 7, ang talata po ay 18 hanggang 22, minamahal. Deuteronomio 18, talatang 15. Palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo, sa iyong mga kapatid na gaya ko, sa kanya kayo makikinig. Dito po sa aklat ng mga Hukom,
versikulo 17, talata pong 18 hanggang 22. Pagka ako'y iihip ng pakakak, ako at ang lahat ng kasama ko ay umiihip nga naman kayo ng mga pakakak sa buong palibot ng buong kampamento at sabihin ninyo, ang tabak ng Panginoon ay ni Gideon. Sa gayon si Gideon at ang isang daang lalaki na kasama niya ay napasa pinakahuling bahagi ng kampamento sa pasimula ng pagbabantay sa hating gabi na halos kahalili lamang ng bantay at sila'y umihip ng mga pakakak at kanilang binasag ang mga banga na sa kanilang mga kamay at hinipan ng 30 pulutong ang mga pakakak at binasag ang mga banga at itinaas ang mga sulo sa kanilang kaliwang kamay at ang mga pakakak sa kanilang kanang kamay na kanilang inihipan at sila'y nagyayawan ang tabak ng Panginoon at ni Gideon. At sila'y nakatayo, bawat isa, sa kanyang dako sa palibot ng kampamento at ang buong hukbo ay tumakbo at sila'y sumigaw at pinatakas nila. Huling talata. At inipan nila ang 300 pakakak at inilagay ng Panginoon ang tabak ng bawat isa laban sa kanyang kasama at laban sa buong hukbo at tumakas ang hukbo hanggang sa Betsita, sa dakong Serera, hanggang sa hangganan ni Abel Mehola sa siping ng Tabat. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng mahal na Panginoon sa pagkabasa, pinamahal. Praise God. Mga minamahal, itong kaaway ng mga Israelita nung panahon na yon, sabi sa banal na kasulatan, hindi na po natin basahin, dito po sa Hukom 7, ang talatay 12, yung dami ng mga Midianites o Midianita, Amalisita, at anak ng silanganan ay sindami ng balang. Nagkakalat, mga minamahal, ang dami. Mga minamahal, libo-libo. Mga minamahal, daang libo. Ang bilang ng mga Amalekites, Amalisita, Midianita, at anak ng silanganan. Napakarami, mga minamahal. Kaya takot na takot itong mga Israelita. Sila'y nagtatago na lamang doon, mga minamahal, sa bundok ng Galaad. Sapagkat napakarami yung nagpapahirap sa kanila. Nagtatanim sila ng mga taniman upang mapakinabangan nila. Sinisira ng napakarami na ito, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal ko, praise God, kapag hindi sila magtagumpay, maaring mawala sila lahat, papatayin sila lahat ng mga ito, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon dahil muling tumawag siya ng kaniyang propeta. Ibig sabihin, kapag may propeta ng Diyos, mga minamahal, nasa iyo na ang tagumpay. Amen. Kapag may kasama kang propeta ng Diyos, nasa iyo na ang tagumpay, sapagkat ilalagay ng Diyos yung kanyang salita sa bibig ng kanyang propeta, mga minamahal, upang magkaroon ng tagumpay yung bayan ng Diyos, mga minamahal. Ang bilang ng kanilang mga kaaway, parang bilang ng mga balang, mga minamahal, napakarami. Ngunit, mga minamahal, nung nagsalita yung propeta ng Diyos, nung nagsalita yung propeta ng Diyos at sinunod ng 300, yung tatlong bayan na ito, na sindami ng mga balang, mga minamahal, yung 3 bayan na ito, sindami ng mga balang sa bilang, mga minamahal, sila lahat ay nangamatay. Bakit, mga minamahal? Dahil yung 300 na pinili ng mahal na Panginoon ay sumunod doon sa propeta ng Diyos. Dahil yung 300 na pinili ng Diyos ay sumunod sa sinabi ng propeta ng Diyos. Kaya sinuguro muna ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na lahat ng kanyang pipiliin ay susunod doon sa propeta ng Diyos. Natin magsabi ng amen. At malakas na palakpak muna pa tayo para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ang pinanggalingan ng mga napili, mga minamahal, ay malayo. Malayo. Nung nagtawag ang mahal na Panginoon, mga minamahal, nagtawag si Gideon, napakarami, nagsidatingan, libo-libo, mga minamahal. Ngunit nung sinabi ng Diyos, lahat ng matatakutin, lahat ng mga duwag, ay magsiuwi na, magsibalik na, doon sa bundok ng Galaad, doon kayo nararapat. Amen. Ngayon, ang natitira, mga minamahal, ang natitira, dahil umalis
yung 20,000 na mga Israelita, ang natitira na lamang 10,000. Ibig sabihin, 10,000 lang yung mga matatapang. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. 10,000 lang yung mga matatapang at hindi mga duwag, mga minamahal. 10,000 lang. Ngunit hindi pa rin natatapos doon. Hindi pala sapat, mga minamahal ko, praise God, na sa isang lingkod ng Diyos, mga minamahal, upang mapalawak yung teritoryo ng Diyos. Mga minamahal, hindi pala sapat, mga minamahal, yung tayo ay matapang at tayo ay hindi duwag. Amen. Kaya gumawa ulit ng Diyos, praise God, ng pagpili. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Yung Israel at saka yung ano yung kalaban nila? Yung lugar ng Hamas? Palestine, yung Israel tsaka Palestine, mga minamahal, nagkaroon ng pagtatagumpay ang Israel, praise God, at yung parte ng Palestine ay nalagyan na nila ng watawat nila. Ibig sabihin, mga lumawak yung teritoryo nila. Amen. Hindi lang dahil sila po ay matatapang, dahil sila ay sumusunod sa kanilang Panginoon, sa kanilang leader. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minaman, hindi natatapos doon. Nagkaroon ulit ang pagpili ng mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, palulusungin mo sila sa ilog. Palulusungin mo sila sa ilog. Ngayon, kung sino ang iinom, kagaya ng aso, ay sila ang pipiliin mo. At kung sino ang iinom na hindi kagaya ng aso, ay sila ay aalisin mo, sabi ng mahal na Panginoon. Ang uminom kagaya ng aso, mga minamahal, ay 300 lang. Ang pag-inom kasi ng aso, habang siya ay umiinom, nakatingin sa kanyang paligid at pinagmamasdan ang kanyang Panginoon. Wala siyang kanyang ibang binabantayan, kundi ang kanyang Panginoon. Dati magsabi ng amen. Ganyan po ba yung mga alaga po nating aso? Mga minamahal, mahal na mahal tayo. Amen? Na bawat sasabihin natin, sinusunod ng ating alaga? Ganon po ba yung mga alaga natin? Ganon, mga minamahal. Ganon yung mga alaga. Kaya kapag umiinom sila, nakatingin po sila sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, yung mga kagaya ng pag-inom ng aso, pinili ni Gideon, sinunod yung salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, praise God, dahil itong mga ito ay nakabantay kay Gideon. Nakabantay sa sinasabi ni Gideon. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Kaya nung sinabi ni Gideon, mga minamahal ko, nung sinabi ni Gideon, praise God, isigaw ninyo ang tabak ng Panginoon at ni Gideon. Sumunod ba yung 300 na iyon, mga minamahal? Sumunod ba yung 300 na iyon? Sumunod po, kaya nagkaroon ng pagtatagumpay ang mga Israelita. Lahat mga minamahal ng kanilang kaaway, sila mga minamahal ay nagpuhanan ng tabak at nagpatayan po sila. Silang lahat patay, mga minamahal. Nangyari ang salita ng mahal na Panginoon, nangyari ang kapangyarihan ng salita ng mahal na Panginoon. Dahil sila ay sumunod doon sa propeta ng Diyos, mga minamahal. Walang kulang, mga minamahal. Walang bawas, walang dagdag, mga minamahal. Sinunod nila yung salita ng propeta ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinamamahal na Panginoon. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Kasi, kung nakasama yung matatapang lang at hindi masunurin, hindi nagbabantay sa kanyang Panginoon, baka kulang-kulang yung sasabihin nila. Sasabihin po ng propeta ng Diyos na si Gideon, mga minamahal, sasabihin niya, sabihin niyo, ang tabak ng Panginoon at ni Gideon. Baka sasabihin lang nila, ang tabak ni Gideon, mali. Natin magsabi ng amen. O di naman kayo sasabihin nila, ang tabak ng Panginoon, kulang. Amen. Ngunit ang pinili ng mahal na Panginoon na 300, buong buo yung sinabi nila, yung sinabi ng propeta ng mahal na Panginoon, ang tabak ng Panginoon at ni Gideon, nagkakaroon sila ng pagtatagumpay. Lahat ng kanilang mga kaaway, mga minamahal, sila nagpatayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Natin magsabi ng praise the Lord. Anong aral sa ating kapanahunan, mga minamahal? Anong aral sa ating kapanahunan? Mga minamahal, hindi tayo nagdadagdag, hindi tayo nagkukulang sa salita ng mahal na Panginoon. Dahil nandito yung kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Malapit na po ang ating katubusan.
Malapit na po ang ating matinding pakikipagbaka. Kapag mawala sa atin yung salita ng mahalapain, maaring tayo ay magapi at mawala dito sa bayan ng Diyos. At baka hindi tayo magamit upang mapalawak ang teritoryo ng mahalapay noon. Ngunit kapag nasa atin palagi yung salita ng mahalapay noon, tayong lahat ay magtatagumpay. Ikaw at ako, mga minamahal, ay kagaya ng 300 na pinili ng mahalapay noon. Masunurin po kayong lahat. Masunurin tayong lahat, mga minamahal, kung ano sinasabi ng propeta ng mahal na Panginoon. Sa ating kapanahunan, sinusunod po natin. Kaya nung sinabi ng mahal na Panginoon, nang sinabi ng propeta ng Diyos, the man of God, mga minamahal, pinili ng mahal na propeta niya ngayong huling kapanahunan. Nung sinabi ng mahal na Panginoon, doon sa propeta ng Diyos, inilagay ng Diyos yung kanyang salita sa propeta ng mahal na Panginoon ngayong ating kapanahunan. Walang iba, ating ginaghalang Malapastor Sada Almeda. Lahat ng pagtatagumpay sa makapangyarihang pangalan ng mahal na Panginoon, Jesus, mga minamahal. Kung may karamdaman ka, problema ka, mga minamahal, nasa kalungkutan ka, sabihin mo lang sa makapangyarihang pangalan ng mahal na Panginoon Jesus, sa paunat panalangin ng ginagalang Malapastor Sada Almeda, nasa atin ang pagtatagumpay, mga minamahal. Amen. Amen. Saan na lumayas yung mga demonyo? Saan lumayas mga problema? Dahil sa sinabi ng Diyos, nilagay ng Diyos doon sa bibig, doon sa dila ng propeta ng mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng amen. Hindi ginusto ito ng propeta ng mahal na Panginoon. Nababanggit pa muli yung kanyang pangalan. Ngunit ito ay ininigay ng mahal na Panginoon. Yung salita na ito doon sa propeta ng Diyos. Since 1994 ako na-save, mga minamahal. Praise God. Simula noon napapakinggan ko na ito. Simula noon napapakinggan ko na ito. At nakita ko yung mga pagpapala na dumating sa gawaing ito, mga minamahal. Dahil sa pagsunod, mga minamahal. Praise God. Doon sa salita ng mahal na Panginoon na inilagay ng Diyos. Doon sa propeta ng ating pinamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinamamahal na Panginoon, mga minamahal. Magkakaroon ng pagtatagumpay at magkakaroon ng pagpapalawak ng teritoryo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, at hindi na muli pa tayo paglalaruan ng kaaway na si Satanas, kagaya ng mga Israelita nung panahon ni Gideon. Hindi na sila muling matatakot pa, mga minamahal, dahil ang puso mo at puso ko ay nakabantay palagi, mga minamahal, doon sa ating mahal na Panginoon. Binabantayan natin palagi ang salita ng mahal na Panginoon. Sabi ng Diyos, palilitawin ko ang isang propeta na kagaya mo. Magpapalitaw ng mahal na Panginoon ng isang propeta na kagaya ng beloved Moses, mga minamahal, upang meron po tayong mapapakinggan, upang may kapangyarihan tayong mapapakinggan, mga minamahal, at nangyayari sa ating kapanahunan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. Kaya kinakailangan ang puso po natin kagaya ng puso ng isang aso, mga minamahal, na umiibig sa kanyang Panginoon. Naghihintay palagi ng sasabihin ng kanyang Panginoon. Mga minamahal ko, dahil ang ating Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Praise God. At tayo na po, mga minamahal, ay basahin ang ating last verse dito po sa Hukom, Kapitulo po 7, ang talata po 5, ang talata 7. Mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay last verse na po natin. Pakinggan po natin mabuti, minamahal. Hukom 7, talatang 5 hanggang 7. Sa gayoy kanyang inilusong ang bayan sa tubig at sinabi ng Panginoon kay Gideon, bawat humimod sa tubig ng kanyang dila, gaya ng paghimod ng aso, ay iyong ihihiwalay. Gayon din ang bawat yumukong lumuhod upang uminom. At ang bilang ng mga humimod na inilagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay 300 lalaki, ngunit ang buong labis ng bayan ay yumukong lumuhod upang uminom ng tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaki na humimod ay ililigtas ko kayo. At ibibigay ko ang mga Midianita sa inyong mga kamay at pabayaan mong ang buong bayan ay yumaon bawat isa sa kanya-kanyang dako. Amen. Amen. Palakpakan natin ang pagkabasa ng salita ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, ikaw at ako na naririto ngayon ay alang-alang sa atin, mga minamahal, ay ililigtas niya ang mga matatakutin. Ibig sabihin, yung hindi po naglilingkod ngayon sa mahal na Panginoon na ating mahal sa buhay. Dati magsabi ng amen. Kaya ngayon, mga minamahal, praise God, ang ating pagsunod sa ating mahal na Panginoon kagaya ng aso na umiibig sa kaniyang Panginoon, mga minamahal. Yung puso ng aso na halos ayaw niyang mahiwalay
sa kanyang Panginoon. Na kahit sa pagtulog, mga minamahal, nandun siya nagbabantay, laging nakatingin sa kanyang Panginoon. Kung ganito tayo palagi, kagaya ng ginagawa natin ngayon, kahit nagaano hirap na sana makadalo tayo ngayon, na para makadalo tayo ngayon, ay ginagawa natin upang mabantayan po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Dahil yan, magkakaroon ng pagtatagumpay na mapalawak ang teritoryo ng mahal na Panginoon. Malakas at buhay na palakpak sa mahal na Panginoon. Yung palakpak na makarating sa trono at biyaya ng mahal na Panginoon. Sapagkat wala tayong pinapalakpakan dito, kundi ang ating Panginoon na magliligtas sa atin, yung malakas at buhay na palakpak para sa mahal na Panginoon. Mga minamahal. At awitan na po natin ang mahal na Panginoon, pinagkakalab ko ng